Sa putong ito, makausap natin si Ginoong Nathaniel Cruz, ang GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po. Magandang hapon din, Lala, at magandang hapon sa mga nanonood. Talaga hubang hanggang weekend pa bago umalis si Lando sa Philippine Area of Responsibility? Base sa kanyang latest forecast track ng Pag-asa, Lala, ay talagang asahan natin na talagang magiging mabagal ang pagkilos nitong bagyong Lando habang nandito sa may Northern Luzon. At kung titingnan nga natin yung track, posibleng hanggang linggo pa ay nasa loob ng PAR itong bagyong Lando, Lala. Mang Tani, may masamang panahon din pong naitatala sa iba pang lugar na di apektadong bagyo. Gaya po dun sa Iloilo, may tumaob po na pump boat doon. Ano po to? Ano po yung nakaka-apektong weather system doon? Well, Lala, para dun sa kaalaman ng ating mga kapuso, yung sea condition o yung sungitang karagatan, hindi lamang naapektuhan na itong mga lugar na katabi nitong bagyong Lando. Kung makikita mo dyan, yung mga kulay pula na yan, ay sakop lahat ng karagatan ng Luzon kasama na ang Visayas. Kaya maalon din diyan sa Visayas, kasama na ang Iloilo, kahit na po malayo sila sa sentro ng bagyong Lando. Kaya yung posibleng tumawag na pump boat, yan ay dulot ng maalong karagatan sa ng malakas na hangin ang gagaling sa kanluran at timog kanluran na hinihigop ng bagyong Lando, lalong-lalo nang dito ay isang napakalakas na bagyo pa bago tumama sa kalupaan, Lala. Ito ho, Mang Tani, sinabi ho ng Pag-asa kanina na dito sa Metro Manila, medyo gaganda na ho ang panahon, wala na ho akong storm signal ngayon. Yung tanong, yung ang dami yung mga canceled flights so posible ho bang matuloy na ang mga flights natin sa mga susunod na araw kahit nandito pa si Lando? Yes, Lala. Lalong-lalo na kung ang biyahe ay mula Maynila patungo ng Bicol, patungo ng Visayas at Mindanao. Pero kung ang destination mo ay dyan sa may Northern Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, dyan sa may Cordillera, Baguio, at saka dyan sa may Apari o Tugigaraw, may posibilidad na makancel pa yan sa ng malakas na hangin at posibleng matitinding mga pagulan. Kaya kung yung mga babiyahe patungo dyan sa Northern Luzon, mas mataas pa rin ang chance na hindi matuloy yung kanilang biyahe dahil nga nasa kalupaan pa o nandyan pa sa may Ilocos Region itong bagyo at inaasahan na hindi ito lalayo kundi bagkos ay muling babalik sa kalupaan at mananatili dyan sa mainland Luzon hanggang bukas ng hapon o bukas ng gabi bago tuluyang pumunta ng Batanes Group of Islands papalabas ng PAR pero yan ay magtatagal pa, Lala. Sabi nga ng iba, parang nagbakasyon na si Lando dito, ang tagal ho sa Pilipinas Kaya ang takot ng iba, pag lumabas ho ba si Lando sa Philippine Area of Responsibility, meron rin ba tayong binabantayang bagyong maaaring pumasok na naman? Sa ngayon ay wala pa tayong nakikita, Lala, pero dahil nga ngayon ay alam mo naman dito sa Pilipinas at dyan sa may Pacific Ocean, maaaring 1 o 2 araw lang matapos na mawala ang bagyo ay meron na uling mabubuo. Pero sa ngayon, maging yung 7-day outlook ng the weather company, wala tayong nakikitang susunod na bagyong papasok sa PAR habang itong si Lando ay nasa loob ng ating teritoryo. Salamat. Makakahinga tayo, Mang Tani? Yes, Lala. Pero ngayon, manatiling I am ready yung ating mga kababayan, mga kapuso dyan sa Northern Luzon, particularly Ilocos at Cordillera region, dahil hindi pa po tapos yung banta ng bagyong Lando. Maging dito sa ilang bahagi ng west ng Luzon, Central Luzon, Lala, lalo na yung Zambales, yung Bataan, at patuloy na makakaranas siya ng mga malalakas na bugso ng ulan at kuminsan na yung bugso ng hangin, Lala. Maraming salamat sa inyo, Mang Tani, ang ating resident meteorologist.